Sa huling part ng video natin mga kagwapo ay pinakita ko sa inyo kung paano laturuhin yung nasa part ng gulong. Ngayon po mga kagwapo, ang gagawin po natin ay i-bend naman po natin itong last na bend part na to mga kagwapo kasi hindi to kaya sa mga bending shop. Okay? Talagang mano-mano po ang ginagawa dito. Kaya gagamit po tayo dito ng high-end tools. Special tools po to mga kagwapo. Siguro kami lang yung may ganito. Ang gagawin po natin dito ay i-clip lang po natin yan sa pinakadulo at ihilahin natin. Yan, parang ganito yon mga gwapo. Ginagawa po to para po mas mag-bend yung sa may petang bahagi po ng OTG natin. Tignan nyo naman. Yan. Ganyan yung pagbe-bend po ng ganyan po yung technique namin sa pagbe-bend. Hindi ko lang po alam sa iba kung paano po nila binibend yan. Siguro may iba silang gamit. Pero yun nga, ganito yung sa amin. At kung makikita nyo naman, talagang ayos din. Swak na swak din doon sa paglalagyan. Angas na ito. What if ganito kaya kababa ikasa natin? Sobrang lowered. Pero napaka-imposible. Kabitan natin agad yung tailgate mga gwapo. Kung makikita nyo yung lumang video nito or yung lumang itsura po ng likod netong owner na to mga gwapo, makikita nyo talaga ang pangit ng tailgate niya. Kumbaga pang old model. Tapos ang daming butas. Kasi nung tinanggal po namin yung ilaw, dun po mas nakita namin yung mga butas. Kaya nag-decision na rin yung may-ari na papalitan na lang ng buo yung tailgate. At kung makikita nyo naman, no, ang kinis. Lalo na pag binapping natin to, talagang sobrang solid. Kung na natin patagalin, sunod na rin po natin yung isang sidings. Dapat talaga pagka magkakabit kayo ng sidings, mga gwapo, dalawa kayo. Kasi pagka isa lang, mahihirapan. Wala pong taga-usong. Tsaka, ang ginagawa ko po dito, kumbaga helper ako dito eh. Yan. Ako yung mga taga-tulak niyan. Si Papa po yung magwe-welding tapos ako yung taga-tulak. You know. Ganda ng pagkakalapat natin dyan mga gwapo. Makailang beses din po pala naming binaklas tapos kabit, baklas, kabit. Kasi po talagang sinisigurado namin kung tama po ba yung pagkakasa. Kasi once na full weld, ay hindi naman po full weld, pero once maispat na po natin yan, eh mahirap na pong tanggalin. Kaya dapat pagka kinasan nyo, or pagka kinabit nyo na, ay talagang sigurado na rin po yung kasa. Kasi talagang hassle pagka nagkamali pa po. Ito po yung isang dahilan kung bakit mas maganda po na may katulong kayo. Kasi pag wala po yung katulong, wala pong taga-diin dyan. Kaya talagang hindi po kakayanin ng isang tao lang. Kaya ang ginagawa ko po dyan, ako yung taga-diin, tapos si Papa po yung taga-spot. Tapos syempre susunod na rin natin yung kabila. Isa sa mga pangarap ko mga gwapo yung ako na mismo yung bubuo ng sarili kong owner type jeep. Yung tipong parang bibili lang po ako ng mga bulok-bulok na owner tapos i-restore ko, gagawin kong modelo. Parang sarap kasi sa pakiramdam pagka nakikita ko yung mga magandang Tamiya. Parang napapaisip ako ano yung feeling kung ako yung gumawa nun. Kaya tutuparin ko yung pangarap kong yun mga gwapo. Unti-unti. Sa ngayon hindi ko pa kaya pero kakayanin. Tapos nga po natin yung kabilang sidings at ito na po yung itsura niya. Ang ganda. Pero medyo mataas. Pero pagka nilower dyan mga gwapo, ang ganda. Tingnan nyo naman yung duktungan niya, no? Kinis. Ang angas nito pagka nabapping mga gwapo. Ito yung sinasabi ko eh. Yung ano kayang pakiramdam pagka nakikita mo yung gawa mo, ganito, no? Ang ganda. Balang araw talaga. Ako na mismo gagawa ng sarili kong owner. Isusunod na rin po pala natin yung unang part ng OTJ natin mga gwapo. Bale, ang gagawin po natin dito ay sukat-sukat po ulit at magpo-full weld po tayo dyan. Ito na po yung para sa akin ay interesting part mga gwapo. Kasi nagagalingan po ako kay Papa pagka nang-full weld siya ng stainless, lalo na dyan sa duktungan. Kasi mga gwapo, talagang duktungan po yan sa mga owner type jeep. Kahit po sa mga jeep na pangpasahero, duktungan po yan. Kaya minsan dyan na po nagkakatalo. Makikita kung talagang magaling yung pagkakadali dun sa duktungan. Kasi po mga gwapo, if full weld po yan. Ngayon, ang goal po natin pagka na full weld yan, dapat hindi po kita yung parang duktungan talaga. Yung kumbaga parang isang yero lang po na tinupi. Yun. Kaso mahirap yun eh. Kasi ang sabi po sa akin, dapat daw ay magaan lang yung kamay sa pagpo-full weld. Hindi ko pa maintindihan yung mga gwapo kasi hindi pa ako nag-aaral ng welding eh. Pero pag-aaralan natin yan. Kasi sabi, pagka mabigat daw ang kamay, baka mabutas nyo yung stainless. Pero ito namang stainless na kinabit natin ay makapal.
Kaya maganda raw i-full weld, sabi ni Papa. Tapos dito, hindi po agad to full weld ni Papa. Kumbaga, iispatan niya lang po muna yan, taas at baba, para lang po hindi gumalaw. Tapos titignan ulit kung tama na yung sukat. Kasi tulad niyan, yung taas medyo sumobra siya ng sobrang konti lang mga gwapo. Bale, ang gagawin natin dyan ay tatabasin lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kagwapo. Yan, yung sumobra ng konti. Ngayon, tatabasin po natin yan. O, diba? Mas okay ng sobra, wag lang kumulang. Kasi kung sumobra yan, pwede nating tabasin. Pero kung kumulang, yari tayo. Sakit sa ulo yan mga gwapo. Dito, ispat na po ulit natin yan mga gwapo. Ako taga-tulak. Pero darating din ng araw, ako na yung mag-welding yan mga gwapo. Tapos kinabit na rin po pala dito ni Papa yung mga bracket. Mahalaga po yan mga gwapo, pampatibay po yan ng sidings, yung mga bracket na yan. Kasi kung wala po yan, parang lantuta yung sidings niyan mga gwapo. Lalo na dito sa part ng driver side at ng passenger side. Kasi wala na pong pagkakapitan yung sidings sa taas. Unlike po dun sa palikod, marami po siyang kinapitan. Tapos dito, ang ginagawa na po dito ni Papa mga gwapo ay yung parang pakurbada na po, pakurbada po dun sa may passenger side at driver side. Ayan, yung ganyan. Bale, mano-mano rin po ang paggagawa niyan mga gwapo. Hindi po yan kaya din sa bending shop. Talagang mano-mano po yan. At makikita nyo dito, spot lang talaga mga gwapo. After po natin makabit itong nasa kabilang side ay pwede na rin po tayong dumako sa pag-full weld. Yan. Ito na yung gusto kong matutunan. Dito, ang gagawin po ni Papa ay hindi po siya yung mag-full weld ng isang derecho mga gwapo. Kumbaga, mag-full weld po siya ng sabihin nating 3 inches lang po. Pagkatapos yung 3 inches nun, minsan 2 inches nga lang So pagkatapos po nun mga gwapo, lilipat naman po siya ng ibang part na i-full weld niya. Ayan, tulad niyan. Pagkatapos ng ganyan kaikling full weld, lilipat naman po siya sa iba. Tinatanong ko si Papa kung bakit hindi po diretsuhan. Kasi ang sabi daw ni Papa, pagka diretsuhan, pagka ang stainless na po kasi ay umiinit ng sobra, ay nangungulubot po yan. Kaya kung hanggat maaari, wag pong diretsuhan yung pag-full weld. Yan. So, take note natin yun, no? Kaya ang ginawa po dito ni Papa, kinabit niya muna lahat. Kasi pagka hindi niya muna kinabit lahat, di wala siyang ibang mafu-full weld, kundi yung tuktungan lang sa sidings. Tingnan nyo, ito yung sugat ni Papa mga gwapo, nadali siya napadikit siya sa pinag-weldingan. Kaya mag-iingat din po pala kayo mga gwapo pagka nagwe-welding. Kasi baka hindi nyo mapansin yung pinag-weldingan nyo, madikit kayo sa nagbabaga. Pagkatapos nga po ng pag-full weld, ay dito na mangyayari yung magic. Yung magic na sinasabi ko mga gwapo, ay dito na po buburahin ni Papa yung mga pinagspatan at yung mga ginawa niya pong full weld. Kasi after niya pong gawin to ay hindi niyo na talaga makikita kung nasaan yung mga spot at nasaan na yung mga full weld. Kasi po talagang makinis yung pagkakadali po dito. Bale, itong binabala po dito ni Papa, ano po yun sa full weld mga gwapo, una niya pong binabala yung panghasa, yung medyo malalaki yung bala. Tapos ito, yung mga pang spot lang naman, parang liha lang yan mga gwapo. Yan, no? Tapos may mga i-full weld pa rin po pala dito si Papa sa likod. Yung mga ginawa po nating likuan. Tapos makikita nyo mga gwapo, tingnan nyo naman. Putik na hindi ko rin makita kung nasa yung duktungan. Tingnan nyo mga gwapo. Ito yung sinasabi kong magic at gusto ko rin matutunan tong ganitong style. Hindi nyo makikita kung nasa yung pinag-weldingan dyan mga gwapo. Lalo na pagka nabapping pa yan mga gwapo, talagang parang isang buong yero yung nilagay. Yung kabila nga tapos na pero ito hindi pa mga gwapo. Papakita ko lang po sa inyo yung diferensya. Diba? After nga po ng full weld at ng kung ano-anong bagay ay ito na po. Tatalupan na po ni Papa yung stainless. Para po tayo naman yung babanat. Bale, after po ng pagtatalop ay ako naman po yung magliliha. Ito na po yung katulad ng nasa buffing process natin na hairline finish. Ganun. Dati makagawa po yung mga owner type Jeep, meron po yung mga lining sa gilid ng, sa sidings ng owner type Jeep, may mga lining pa po yun Pero yung mga modelo ngayon, makagawa po na nilalabas, madalang na po kasi mga ganun. Kumbaga, ang style na po ngayon,
lahat po ng o yung buong sidings po ng owner type Jeep ay brushed finish na or hairline finish na. Bali, ang kintab na lang ay yung ibabaw na part ng sidings. Ganun po yung mga bagong labas ngayon at yun po yung gagawin natin ngayon. Kita nyo? After po mabalatan, yan o. Medyo makintab na rin no? Pero yun nga po, ibabrush finish natin to. Dito mga gwapo ay sisimulan ko na po yung paglilihan ng sidings. Ayan, lagadera lang ang gamit ko dyan mga gwapo, pero laban na yan. Bale, ang gagawin ko po ulit dito ay yung madalas po namin gamitin. Ang gamit ko lang pong liha dito ay 120. Sa mga ibang owner type Jeep mga gwapo, ang ginagamit nila ay yung gusto po kasi nila yung kitang-kita yung gas-gas. Kaya minsan ang ginagamit po nila, minsan 240 na liha, minsan mas mataas pa or ewan. Pero sa amin po, ang gamit po namin liha dito ay 120 lang, 120 grit lang po. Sa pagliliha naman po mga gwapo, lagi ko naman pong sinasabi kahit doon po sa previous video natin ay dapat po consistent yung galaw po ng pagliliha, dapat po pantay. At dapat po uunahin nyo muna yung mga dulo tulad ng ginawa ko dito mga gwapo. Hindi mo na po bumanat ng isang diretsuhan pero niliha ko muna po yung mga dulo. Kasi mahirap po lihahin yung mga dulo niyan mga gwapo pagka diretsuhan po kayo nagliha. At kung makikita nyo dito mga gwapo, ay unti-unti na natin nagagawa. Sa pagliliha po ng sidings mga gwapo, kailangan po talaga dapat madiin. Kaya totoo pong mahirap magliha ng sidings kasi pagka nakatabingi po yung nililihan nyo ay mahirap mag-apply ng force. Kasi pag hindi po madiin yung paglilihan nyo mga gwapo, hindi po lalabo or wala pong talab yung liha nyo. Kaya yung pagliliha po ng sidings ang pinakamahirap. Natapos na nga po pala natin itong isang part na to at ito na yung kinalabasan niya after po natin siyang ma-hairline finish. Yun ang ganda. After nga po nun ay susunod na rin natin tong part na to mga gwapo. Bilisan na lang natin. After nga po ng pagliliha, ay ito na po yung magiging kalalabasan niya mga gwapo. Ang kinis na at hindi nyo na po makikita talaga dito yung pinag-weldingan kasi naliha na rin po at na-buffing na rin po yung ibabaw na part niyan. At sa likod naman, okay na rin po siya. May makikita ko yung konting kulubot niyan mga gwapo sa ibabaw na part. Talagang kitang-kita po siya. Pero matatakluban po yan ng tailgate. Dito naman mga gwapo ay itatry ko pong isukat yung fender niya. Pero bago po natin ikabit yan ay lilihain po natin yan sa baba tulad nito. Hindi ko na po napakita sa inyo yung video kasi ganun lang din naman ang ginagawa ko. Bale, ipapakita ko na lang po sa inyo itong final na. Yan, natapos na po natin yan. Pero dito nga mga gwapo medyo sumasama na yung panahon. Hindi kita sa video pero nangungulimlim na siya mga gwapo. Kaya mas maganda kung papandalisin na natin. Pero yun nga, inabutan tayo ng ulan dito mga gwapo. Kita nyo naman, lakas ng ulan at yun yung ginagawa nating owner. Nandito tayo sa ating owner type Jeep. Siguro magpapahinga muna tayo ngayon mga gwapo kasi pagod tapos bawal tayong mabasa. Bale, bukas na lang natin siguro to makukontinue mga gwapo. Dito nga pala, gusto ko lang i-shoutout yung nakita kong inahin na manok. Grabe, kahit inahin na manok, grabe yung pagmamahal nila sa anak nila no? Tignan nyo naman, yung inahin nababasa na sa ulan pero talagang pinoprotektahan niya yung mga sisiw niya. Parang magulang din natin no? Talagang handang magparaya para sa atin. Diba? Kinabukasan nga mga gwapo sinimulan na po ulit natin ang paggagawa. At ito na, umpisa na natin stepping board at kinakabit na po namin dito yung manibela. Bali mga gwapo, iniklian po namin yung manibela pero hindi ko na napakita sa inyo yung pagputol. Simple lang din naman po yun. Bali, ang gagawin namin ngayong araw ay buffing na lang. Tapos ito, kung nakikita nyo, niliha ko na yung dyan sa may palikpik ng fender at ito na siya mga gwapo. Konting-konti na lang. Bali, dapat mga gwapo, tapos na tong OTG na to mga gwapo, kaso nga lang naabutan tayo ng holidays. So, wala tayong mabili ng pyesa at sarado yung mga pinagpapagawan din natin. Tapos dito nga mga gwapo ay ina-assemble pa yung isang stepping board para naman dito sa kabila. Tapos ito na, malapit na siya as in. Pero mga gwapo, nagdesisyon po si boss na ipapa-stainless niya rin daw po yung mga tubo.
Kaya tingin ko magkakaroon pa ng part 3 tong video. Kaya abangan nyo naman po yung part 3 mga gwapo. Doon naman po tayo magagawa ng tubo. Kaya kung nagustuhan nyo po itong video na to, baka pwede naman po makahingi ng like, subscribe at pakiclick na rin po yung notification bell para updated po kayo pagka natapos na po natin itong OTJ at para po sa iba pang content or videos. Maraming salamat po!